Mayong buntag mga kaigsuunan o happy Sabat, no? Salamat kaayo sa Ginoo na bisan ulan-ulan, di muhunong ang ulan. Kaabot gihapon ta dire sa atong fellowship dire sa Barangay Liberty or Moklite, no? So, salamat kayo Manusensyo kay imong gi-open ka nang gitawag na binding up. So, mo ginay importante na masabta nato mga kaigsuunan, no? So, ang atong pagtuon karon ng buntaga ay mahitungod sa binding, no? Binding up. So, unsa man ang i-binding? So, nag-ingon ang Isaias 8:16, hugpungon mo ang kamatuoran. Unsa man ang hugpungon? Binding ba? Binding. Ang kamatuoran. Oo, hugpungon ang kamatuoran. No? Patiki ang kasuguan sa taliwala sa akong mga tinunan. So, ang tuyo nato paghugpong sa kamatuoran. So, ato ba nang mahugpong ang kamatuoran kung kita nagasalikway, naga-reject? Ingon ang Biblia, unsa may ingon sa Biblia? Suwayi tanang espiritu kung iya ba siya sa Dios. So dili man nato tanang sa Bisaya, dili man nato makit-an kung iya ba sa Dios kung dili nato suwayan. Unsa may ingon sa 5 ng 1 Thessalonian? Quench not thy spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Muna ang paghugpong sa kamatuoran, no? Muna atong tun-an karon unsa nang gitawag na bind up binding up the testimony. Ayan. So ang atong hugpungon mao ang kamatuoran mga igsoon. So sa English mo na siya bind. Now, bind up the testimony, zeal the law among the disciples. So, naigingon diri sa sulat sa atong manalagna na makit-an diri sa Bible Training School, December 1, 1902, paragraph 2. Gisulat ni sila ni Ginang Ellen G. White. Nag-ingon diri, I am instructed to say, those who know the truth, bind up the testimony, seal the law among the disciples. Muna siya. So, si Ginang Ellen G. White, ang atong manalagna, gitagaan siya instruction na muingon, kadtong mga nahibalo sa kamatuoran. Unsa man nung nahibalo sa kamatuoran? Bind. Hugpungon ang kamatuoran. So, mura na siya ganing mag-ani ka ba? Mag-ani ka. Tapos, butang dadto, kuan siya, hugpungon. So, muna siya. Kita mo anang picture mga igsoon? Kita mo ana? Muna siya ang mga libro ba? Giusa. Karanang may mga libro ana. Hugpungon nimo ang mga kamatuoran. So muna siya nahimong ani. So, tapay gingon, binding up the testimony, seal the law among the disciples. This is the work to be done by the people of God. Ang pagbinding o paghugpong sa kamatuoran mao kini ang buluhaton na kinahang mahuman pinaagi sa iyang katawhan. Unya ang gisugo day aning paghugpong sa kamatuoran mao day ang iyang katawhan. Mao ang iyang katawhan mga igsoon. So unsa sa Biblia o asa sa Biblia naghisgot og bind sa inyong nasabdan, asa man sa Biblia sa bag-o nga testamento nagsugo og bind. Kung unsa ang higtan diri
mao gihapon ang higdan dito sa langit. Ha? Mateo. No? Madto ta sa Mateo. Kana. Kung nahinumdum mo sa ulahi nga gisulti sa atong igsuon, Tatay Sensyo, kanang Yahweh ba? Yahweh. So the keys of the kingdom. Ingon ang inspirado na to open without a key. Meaning kung imong ablihan, kung ang usang kapultahan, pero wala kay right key, a locked door is of course to break the door. Imo ginang gubon. Kaya mayawi. So ingon dire, but being unbreakable, the locked door of prophecy, is impossible to open without a key. So mao gyapon, kung ang pultahan na sarado, kung gusto kang musuod pero wala kay Yahweh, imong buhaton, gubaon na lang nimo ang pultahan para makasud ka. Unsa may kinahanglan, gubaon day ang pultahan. Dili. Ang buhaton, mangunguha ka og tama nga Yahweh para maablihan nimo ang pultahan sa mga propesiya nga gihatag sa Ginoo sa ato. Na Yahweh. So mao na mga igsoon. Naay gisgutan diri sa Matthew 16:19. Samtang nagtipon ang mga 12 ka mga apostoles, disciples, nangutana ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, unsa may pagtuo sa mga tao diri nako. Unsa ingon sa mga disipulo? Ikaw si Juan, ikaw si Jeremias, ikaw ang propeta. So daghan sila. Kinsa may mitubag og Juan, correct o sakto nga tubag, ingon si Pedro. Ingon si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sa buhi na Dios. Unsay giingon sa Ginoo? Pagkahuman ni Pedro pagtubag ato nga pangutana sa Ginoong Hesukristo. Ingon ang Ginoo, og kanimo akong ihatag ang mga Yahweh sa ginharian sa langit, og ang imong pagabugkuson sa yuta, pagabugkuson sa langit, og ang imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran sa langit. So unsang gihatag sa Ginoo kang Pedro? Ang Yahweh sa langit. Kuyawa, no? Ang Yahweh sa ginharian sa langit. So, kay naaman nimo ang Yahweh sa ginharian sa langit, so kung pwede nimong sarhan ang sarhan ang kuan o pwede po di mo ablihan. So, mauna ang gihatag sa Ginoo kang Pedro. Oo. Ihatag niya ang Yahweh sa ginharian sa langit. So, mauna, mga igsuon. Mauna, no? So, dirita. So, nganong kay Pedro man gihatag ang Yahweh? Nganong gihatag man sa Ginoo kang Pedro ang Yahweh? Tungod kay si Pedro ang nakatubag og insakto sa mga disipulo. Manigingon. Peter was the only one who gave the right answer to the question. Yan. Ingon siya, flesh and blood hath not revealed it unto him, but his Father which is in heaven. So, sa 12 ka mga disipulo, si Pedro lang ang nakasabot sa correct na pangutana sa Ginoo. So, kuan si Pedro.
Ana. So mauna mga igsoon, no? Since present truth committed to an individual is the keys of heaven, and since the teaching of it binds and looses things on earth, is so sanctioned in heaven, then others must have the keys before they were passed on to Peter. So bago di ito gihatag ang Yahweh sa ginharian sa langit, naa na di ay gihatagan na uban pa. Bago pa si Peter, naa day mga gihatagan pa na Yahweh sa ang Ginoo. So bago napunta kang Peter, naapay mga uban na gihatagan sa Ginoo og Yahweh sa ginharian. So, padayon ta. Kinsa ang gitagaan niya? Una, siya man si Noe. After Noah, we shall see that the keys were passed to Abraham. So si Noah di ay, pagkahuman kang Noah, ang gitagaan na sunod sa Ginoo sa mga Yahweh ay si Abraham. So sa panahon ni Noah, ang sa ingon diri, since that which is to be bound and loose on earth had to be bound or loose in heaven. So mauna naadi ay siya authority na saradan or ablihan ang kaluwasan, no? So ang sunod nga gitagaan mga igsoon si Abraham. Sunod nga gitagaan sa mga maong Yahweh. It was logically after Abraham, the keys should have been passed on to Isaac. So pagkahuman kang Noah, pagkahuman sa trabaho ni Noah, nahuman ang buluhaton ni Noah, dihatag na pod kang Abraham. So pagkahuman na pod sa panahon ni Abraham, gipasa na pod ni sa kang Isaac. So muna ingon na, ngano malagi ning vision kay family dynasty. Kung ikaw amahan di ay, kung naimportante nga kuan pamana, imo day ihatag dito sa dili magtotoo. No. Family dynasty, amahan, asawa, anak. Sususihon nato mga igsoon sa kasaysayan. Kung unsa ning pamaagi sa Ginoo para mukupot dito sa gitawag na kamatuoran. So muna mga igsoon. So pagkahuman kang Abraham, kang Isaac, pagkahuman kang Isaac, kay kinsa man ihatag? Sa Gentiles di ay, dito di ay sa mga lain na mga lahi na dili magtotoo, dili mga igsoon. Pagkahuman kang Noah, kang Abraham, kang Isaac, gihatag pod kini dito kang Jacob. Kang Jacob. So gihatag kang Jacob ang Yahweh. Thus it that down through the line of Jacob came the Lord, and thus it is that Jacob's descendants inherited the promised land, having in possession the keys of the kingdom of heaven. We see then that what Jacob bound on earth was also bound in heaven. Muna mga igsoon. Karon, pagka human ihatag kang Jacob, so sa panahon ni Jacob, di panganak ang kanong 12 lipi ng Israel, di ba? Ang 12 tribes. Karon kanang si Joseph, gibaligya man sa Ehipto. So ang nahitabo, hinlusad ang 12 lipi ng Israel, hinlusad adto sa Egypt. So kinsa man ang gitagaan na sunod, kay hinlusad man dito sa Egypt ang 12 lipi ng Israel. Kinsa man ang sunod nga gitagaan, ang sunod nga gitagaan sa Yahweh, mao si Moses. Kay si Moses ang mission ni Moses kay paglusad sa 12 ka mga tribo na ulipo naman sila dito sa Ehipto.
Lipo na og si Joseph pod namatay naman. So gipili sa Ginoo si Moses para makuha ang mga Hebro mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Si Moses ang gisunod nga naggunit dito sa gitawag na Yahweh. So it was also in the Exodus movement where Moses had a message, kiss from God, and by it were God's ancient people's freedom. Freedom. Si Moses ang gitagaan, dili tong 12 ka mga banay, kay tuwa naman sila dito sa pagkaulipon sa Ehipto. Dili sila maka-exercise sa ilang prinsipyo. So si Moses ang gitagaan para sa buluhaton na gitawag na kalayaan. So pagkahuman kang Moses, gihatag dito sa Jewish church. Dihatag sa Jewish church. Karon kay pag-abot sa Ginoong Hesukristo, ang Jewish leaders ay misalikway man sa Ginoo. So, gikuha na pod sa Ginoo ang maong Yahweh. Ingon dire, Christ took the keys from the Jewish leader. O gihatag ang Yahweh sa mga asa gihatag? Christian church. Ang Christian church. Christ took the keys from the Jewish leaders and gave them to founders of the Christian church. So, kay naapostasi naman ang Jewish leader, gikuha na to ang Yahweh, gihatag na po sa Christian church. Moto, nakatukod sila dito sa mabasa sa Acts 11:26. Tama ba ko tayo? Gitawag dito na unang pagtawag na mga Kristohanon. Una siya mga igsoon. So, ang mga Kristohanon na pod, sila man na ang nahimong Katoliko pag-abot sa panahon. Muna nga, paghatag sa mga Kristohanon, nangamatay ang mga, ako lang i-istorya, para madali ta. Pagkamatay sa mga 12 ka mga apostoles, nag-loud cry, agkuhan man to sila. So, kalaunan, labay ang mga panahon, ang kadtong early Christian, nahimo tong mga, Katolik. Nahimo silang Katolik. So, muna ang hitabo mga igsoon. Karon kay nahimo mga Katolik, kinsa sa mga Katolik na nag-push anang reformasyon? Si Luther. So, tungod kay nakuha naman po na apostasy naman po ang gitawag na Christian, gihatag na po ang Yahweh kang Martin Luther. Si Martin Luther nagprotesta sa Papa. Hence, the keys of the kingdom of heaven were taken away from the early Christian church, Catholic later, and committed to the Lutheran. Munay, kung inyong tanawon na ay mga Lutheran na mga iglesia. Bisan sa Manila, nagyapon na mga Lutheran. So, nagtuo man ni si Luther na ang kaluwasan pinagi sa pagtuo. Pinagi sa pagtuo, na maluwas ang tao, pinagi sa pagtuo. Natukod ang Lutheran. Karon kay na apostasy man ang Lutheran. So, ingon din sa Great Controversy 143 paragraph 3, opposition is the lot of all whom God employs to present truths, especially applicable to their time. There was a present truth in the days of Luther, a truth that at that time of special importance, there is a present truth for the church today. So, ang matag panahon nga gitagaan sa Ginoo o gitawag na Yahweh sa ginarihan sa langit, mo day nadiha ang gitawag na present truth. Mao ang atong gikanta kanina, the very present truth. Kay before the kingdom, na may binding, na may mumuna siya
present truth yun before kingdom. Muna siya. So, pagka human sa panahon ni Luther, unsa may gisunod? Si John Knox. Si John Knox. Ayan, si John Knox came with additional truth. The leaders of the church refused to be interested. Thus, necessity gave birth to the Presbyterian denomination. So, pagkahuman na, kuhan man siya si John Knox, grace, no? Grace. So, ang tao, dili lang maluwas sa pinagi sa pagtuo, kundi sa pamagitan sa grasya. Muna siya. Grasya ba? Grasya. So, pagkahuman na to, sunod na gitagaan, si Wesley. Muna, si Wesley. Pagkahuman kang Wesley, ang sunod si Campbell. Wala, tayo. So, si Wesley o si Campbell. Pagkatahuman kang Campbell, gipasa kang William Miller. William Miller. So, ang kamaturan, gikan kang, sa 1500, gikan kang Lutheran, nagtuo si Luther na ang tao maluwas pinagis pagtuo. Pagkaabot kang Wesley, ingon si Wesley, dili lang ang tao maluwas pinagis sa pagtuo lang, kundi pinaagi sa Espiritu. Dili po ang tao maluwas sa pinaagi sa pagtuo lang, o sa Espiritu lang, pinaagi sa grasya sa Ginoo pod. Dili lang ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo, sa grasya, sa banal na Espiritu, kinahanglan og bautismo pod. So, ang kamatuoran, muna ang atong ibahin karon. Ibahin ang kamatuoran among the disciples. So, pagkahuman kang Luther, na human ang panahon ni Luther, Miller, so, abot na tong great disappointment, no? Gihatag na po diri sa kang Sister Ellen G. White, muna gitawag na Seventh-day Adventist denomination. So, mao ka na ang mga mga igsoon, no? Mao ka na mga ang. Ingon diri, so it was in the days of Luther, of Knox, of Wesley, of Campbell, of Miller, and of Sister White, and so it is today, the day of antitypical Elijah. Malachi 4:5, Matthew 17:11, TM 4:75, paragraph 3, with all who are failing now at the 11th hour call to take special heed to avoid the enemy's ever set snare. So, muna siya na mga gitawag sa panahon ng 1500, mga gitagaan sa Yahweh o pag-uswag dito sa kamatuoran, no? Na-restore ang gitawag na yung kamatuoran na nawala sukad adtong 1260 years. Muna siya nabalik sa panahon ni Sister White ang Sabat. Muna siya mga igsoon. So, gihatag naman sa mga 70 Adventist, mga igsoon, no? Gihatag ang Yahweh gikan kang Luther, kang Miller, gihatag sa 70 Adventist ang Yahweh ni adtong 1844, no? Karon kay naamay gitawag na rejection, no? Namay miabot ni adtong 1930 na mensahe additional sa mensahe sa tulo ka manulunda. Tapos ang giingon man diha sa atong ibasa kanina, hugpunga ang kamatuoran. Hugpunga ang kamatuoran. Bind up the testimony. So,
wala magsugo na dili nimo tigumon, hugpungon, no? Wala gisugo ana. So kunay mo abot na kamatuoran atong tun-an. Kay ingon man ang Biblia na kuan, sulayi tanang mga espiritu kung iya ba sa Dios. So, miabot ang panahon na ang mga leader nagsalikway sa kamatuoran mo ning ingon, which message is contained in the shepherd's rod, hear ye the rod, katong gingon, are blindly giving the positions of the keys to the followers of the rod. So, gihatag na dito sa kuan. Na inyong, kung namoy mga last day events, inyong paklion sa page 51, nga makabutang nadto, no? So dire ingon dire, plainly, then the keys of the kingdom of heaven are in the hands of those who have the truth for the day. Ayan. Consequently, just as plain as heaven can make it, the truth stands out that the keys of the kingdom of heaven today have passed from the hands of the General Conference to the hands of the General Association of the Berean Seventh-day Adventists. So, gihatag na dito ang kamatuoran. Lingon sa 2TG29. Karon mga igsoon, kay hingabot man ang panahon na kanto na association nga gitayo ni Brother Hotep niadtong 1935. Dito sa Waco, Texas. Hingabot man ang panahon na na-dissolve na to. Namatay naman si Brother Hotep. Tapos, kanto na association na kuan na-dissolve na to. However, this association was dissolved in 1962. No longer exists today. Wala na. Kaya nga no, nakuha naman sang-ayon sa kuan, sa mga dokumento niadtong March 14, 1962, muna ang complete na dissolved na gyud na ang association. So ang pangutana, what association has the keys of the kingdom today? Unsang association? Unsang samahan kay na naman, na dissolve naman ang asosasyon. Pero bago pa namatay ito si bago pa na na ay sulat. Kanos agani namatay si Brother Hotep? 1955, no? 1955. Karon pagkamatay ni Brother Hotep, daghan na kayo mga association ang migawas. Sa panahon ni Brother Hotep, na may daghang association na to? Wala. Pagkamatay ni Brother Hotep, daghan na kayo mga association ni gawas. Naanay Gadsda Incorporated, naanay Gadsda MC, daghan na. Pero ingon diri sa sinulat sa atong prophet, no? Na ay nasulat sa Leviticus of the Berean Seventh-day Adventist page 1. Na usa ka association na mauna siya ay makahuman sa buluhaton sa Ginoo. Mao kana mga igsoon, kung basahon ha, provisional in set up as well as in name that the Berean Seventh-day Adventist Association exists solely to accomplish a divinely appointed work within the Seventh-day Adventist denomination. So, nagrehistro si Brother Hotep o General Association of the Berean Seventh-day Adventist, pero naa siya gisulat diri sa Leviticus of the Berean na kining DSDA Association mao kini ang association na divinely appointed siya. Work within the Seventh-day Adventist denomination. So mao kana mga igsoon. Karon kinsa man ang naggunit ana, nakakuha ana. So mao na kung atong tun-an ang reorganization dito sa kuan sa tanan ng mga faithful Davidian sa panahon ato niadtong
1960, 1961, no? Ang nagbuo sila dito og gitawag na committee og ila pong na desisyonan nadto na magrehistro sila sa pangalan aning asosasyon sumala sa gisulat sa rad. So mao na mga igsoon. Where do the sheep next feed on the rod after Carmel? Ang ingon ang kasulatan, let them feed in Bashan. Dili man pwede na moingon pakana sila didto sa Bashan kung walay Bashan. Kung walay Bashan. Kung naa gani Carmel, kanang giingon diha na let feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage. Dili lang Carmel ang giingon diha. Feed thy people. Ang kung atong basahon kanang sulti na feed thy people, naga-emphasize na siya sa tulo ka mga pasture. Kung atong basahon ang unang first book 1 ng Shepherd's Rod 2:43. No. So, ingon diri let them feed in Bashan. Let them feed in Bashan. May bud pasambot na ay pagpapakain o pagkaon sa Bashan. Kay ang Ginoo nagpakaon siya sa Carmel. Ang Carmel, ang Ginoo man nagpakaon sa Carmel. Ang Ginoo pod nagpakaon sa Bashan. Ang Ginoo pod magpakaon. Dili ang Carmel magpakaon sa Bashan. So muna mga igsoon no. So dire kadtong 1961 the Berean Seventh-day Adventist Association has taught that Bashan is the storehouse, the source of spiritual meat or pasture, place of victory. Kaya ang ingon diha sa kuan, wala na nako nabutang dire. Ingon diha sa 1SR 243, no? Ingon din so these symbols ingon dito na this ano ba to? Sa pagkasulti ato? Carmel, Bashan, and Gilead are used as is good symbols of good spiritual pasture. So mao na siya. Kini nga tulo giingon diha Carmel, Bashan at saka Gilead, gigamit siya na simbolo sa good spiritual pasture. Dili bad unya ang uban kay magpresentar bad man kuno. Kay daghan may ang ambition kuno kay mo ni mga ganti. Mukaon unod o unsa pa. So mga igsoon, ang gitan-aw diha ang victory. Kini nga mga lugar ay nakabaton ang Israel og mga victories. Victory sa Carmel, victory sa Bashan og sa kuan gitawag na kuan. So, mga igsoon, muna ang Yahweh, no? Ang Yahweh mao kanang kamatuoran. Kamatuoran. So, unsa oras na sister? So, mao kaniyang pa ang paliwanag ha? 10:05. Okay. So, kini na lang, duha kay slide na lang siguro. Tapos ato na ihatag ka, Brother Noel. Ingon dire, hence Jesus pronounced Peter inspired. This inspiration in Jesus' testimony, therefore, were the keys to the central theme of man's salvation. Kana di ay ang central theme of salvation. Knowledge of the Son of God, this is the truth, the gospel that had to be proclaimed. Next. Ingon dire. It was the present truth, an inspired message direct from God, thus possessed of a revelation by which every man, ang matag tao, was to be judged, either for salvation or for condemnation. So kanang mga gitagaan og Yahweh karon o sa panahon ni Pedro, ang matag tao hukman siya either for salvation or condemnation. Peter and his associates became responsible either to lack. Si Pedro o ang iyang mga kauban
ay responsible either to lock, either to lock or to unlock salvation to every living souls under heaven? Ha? Halimbawa, ako si Pedro, tapos na ako'y katungdanan na pwede na ako ilak o pwede na ako i-unlock ang imong kaluwasan. Mao ba na? Mao man nagingon din eh. Oh? So, ingon pa. Okay, ni na lang. Okay, yun na lang. Diri na lang kutob. Here is magnify the aforesaid truth. Peter's binding or loosing on earth was acceptable in heaven only when done by means or of divine revelation of truth. When speaking from his own impulse and sentiments, Peter was sharply rebuked and told plainly that his suggestions were not the truth, but were prompted by Satan. So, kinahanglan yun, para yun sa divinely revealed truth. So, nakakuha lang po siya sa divinely revealed truth. So, mauna mga igsoon, humana naman akong oras. So, ako ay hatag kang Brother Noel kung unsa ang iyang gusto na topiko na ihatag. So, truhong ko. So, truhong ko mga igsoon, ayon ang Ginoo, hugpungon mo ang kamaturan, patiki ang kasuguan, taliwala sa akong mga tinun-an. So, ako ihatag ang panahon kay Brother Noel ang sunod nga topic.